So ayun guys, nandito na tayo sa buya namin. Ayun siya oh. Lalaki na. Balit brad. Ganda. Pinasorbay ko yung tahong. So ano lagay niya? Pwede na to para. Ayun pre oh, parang melmel. Ayun na yung tahong natin, malalaki na. Ang gaspang na masyado. So baka may habol natin ito, pero hindi dapat eh. Baka may habol natin siya ng December. Ganda. Bantayin na yan pre no? Bantayin na yan. Oo. Bantayin na to. Delikado na yan no? Balit ba? Sige. Sabi kasi talya mo na yan eh. Para matapos tayo. Yung ano ba? Ito, parang mahulog natin. Tatakbo na tayo doon. So pinapagalitan ako ng bangkero natin. Ayan o. Ganyan yan, ugali niyan. Paano kasi alam niya na eh? Eh vlogger nga tayo eh. So papatay muna natin yung video kasi hindi kami makagalaw, punong-punong kami. Mamaya na ulit. What's up guys? Ay may ari oh. Timpikan. So yun nga, medyo natagalan pero awa ng Diyos, natuloy rin. At para nga pala sa kauna-una natin vlog, gusto ko nga palang ituro sa inyo kung paano ginagawa o kinakabit yung buyaan. Ibang buyaan to, ito yung buyaan na ginagamit para pakapitan ng tahong. So sana sa may mga gusto ng gantong content, pa-share naman kami, pa-like, tsaka pa-follow na rin para sa mga susunod natin video. So ayan, dyan nagsisimula yung araw namin. Papunta nga pala ako ngayon dyan sa kabilang barangay para puntahan yung inarkila namin bangka papunta dun sa laot. So share ko lang, ito nga pala lugar namin ay medyo dumanas ng demolish, kaya malimit ka makakasalubong ng mga gantong tao rito. Dito, kaway ka muna. Yo, what's up? What's up mga kakups? Morning, kumakain ako ng pandesal. Galing pak. Isa yan sa mga tropang natira rito at kabaliwan natin araw-araw. So yun nga, share ko na rin sa inyo na alam nyo bang 9 days ko na tong ini-edit video na to at ang hirap pala talaga mag-vlog kung tutuusin. So ang dami kong error, ang daming ulit, pero wala naman talagang madaling trabaho, kaya tuloy lang natin. So ayun nga, papalabas na tayo sa lugar namin at medyo masasalubong natin dyan yung dalawa. So tumutulong rin sa akin, tumutulong pag-edit na ito mga video na to. So ayan, shoutout sa inyo Mars, kumparet kumari ko yan. So ayan, nadaanan na natin sila at medyo may lakad din sila. At ayun na, makalabas na tayo pala sa lugar natin. Patanaw-tanaw tayo dyan sa tawid, gawa ng pupunta pa tayo sa kantin, maghahanap tayo ng pwede natin ibaon sa laot. So let's go. So ayan na, nakarating na tayo rito sa bahay ni Boss Senki. At aming aso, grabe. Ayan na. So taga rito yung makakasama natin kabit ng buyaan. Buyaan ang tawag doon sa kinakapitan ng tahong pag hindi siya kawayan. So alam ko ang tawag sa kawayan, pabiyayan. Yes, pabiyayan yun eh. So kami, ang kinakabit namin is buyaan ang tawag namin doon. So comment nyo na lang sa baba kung ano tawag nyo ron. Basta karamihan naman talaga tawag doon buyaan. So palutang yon na lubid lang siya. So ayan yung bangkang gagamitin namin. So sama yan sa arkela pagka medyo magastos talaga kung nagsisimula ka magnegosyo. So ayun guys, nakasampa na tayo dyan ngayon sa bangkang inarkila natin papuntang laot. So kung napapansin nyo, nag-struggle pa rin talaga ako sa pag-edit nito mga video, sa pag-voice over. Gawa ng first time ko talaga to gagawin at nang hinayang din kasi naman ako. Sayang din yung mga video kinuha namin sa dagat.
yung mga proofing namin dapat na naging video vlog na. So kasi dalawa talaga kami may-ari niyan. Shoutout kay Boss Mel. Siya talaga ang kasosyo ko dyan. So ako lang ang nakatoka sa dagat at siya naman yung umaalalay pagdating sa mga gastusin tulad ng gasolina, bayad sa tao, tsaka yung pagpapakabit ng mga buya. So sa lahat yan, ako naman supervise ng mga bagay-bagay na dapat ikabit dun sa dagat kung ano yung mga pangangailangan. So yun. Habang ini-edit ko nga pala to, kasama ko yung aking panganay na prinsesa na si Bayeng. Hi guys! So yun, mas magaling pa kasi sa akin mag-edit, kaya medyo nagpasama ako sa kanya para siya rin yung maging supervise ko. At ayun nga, tamang waiting lang tayo dyan. Pero anong oras bababa na si Boss RG dyan, sigurado naman ako dyan. Medyo piniprepare niya lang yung mga dadalhin namin sa dagat. Tulad ng foods tsaka tubig, napaka-importante niyan dahil wala tayong makikita niyan sa dagat. Hindi naman natin pwede inumin yung tubig alat dahil apaka-alat nga. At sa wakas natanaw din natin siya. Ayan na pala yung mga kasama natin sa dagat, si Boss RJ. So bit-bit niya na dyan yung mga pangailangan natin sa dagat gaya ng tubig, pagkain, yosi, syempre tsaka kape. Syempre coffee is life. At kahit sa dagat may kape. Yun, napaka-importante niyan lalo't papunta tayong laot. Gawa ng mahirap ng sumugod ng walang baon at napakahirap talaga ng pagkain sa dagat pag wala ka tayong mabibilan doon. Siyempre papalaot kami. So nga pala, yung mga ikakabit namin doon sa buyang gaya ng palutang, yung lubid, tsaka siyempre yung pabigat, naiwan natin yan doon sa may balsa, sa may bandang laot, at dadaanan pa namin yan doon maya makikita nyo rin yan yung sa namin iniiwan. At medyo ginabi na kami nung nakaraan namin punta. Actually pangatlong buya na yung ikakabit namin dahil meron na kami dalawang nauna ron at nag-align kasi kami ng mga buya nung nakaraan. Papakita ko rin yan sa susunod namin video. So sana follow nyo rin kami. Tsaka pa-share na rin, tsaka pa-like. Salamat. Ano sa tayo? Alis na nga pala kami niyan papuntang dagat at naikarga na namin lahat ng kailangan namin dyan. Sumabay pa nga yung kuya ni RJ ng palutang. Gawa na may sarili rin siyang buyaan dyan at nakisuyo siyang sabitan namin ng pampalutang yung buyaan niya. Gawa ng may malakas sa bagyo rin talagang dumaan dito nung mga panahon na yan. At yan, iniikot siya na yung bangka. So ayun, shoutout din nga pala kay Kuya RJ. Yan, kasama natin na yan, napakabait niyan. So siya talaga yung unang na umaalalay sa atin, tsaka pumupukpok sa atin kung may mga kailangan gawin dun sa buyan tulad ng pagpapalutang, tsaka pagsasaayos ng buyan kapag nasisira. Siya rin lang rin kasi yung laging nasa laot at medyo yan din talaga ang hanap buhay niya. Hindi gaya sa amin ni Boss Mel na medyo may kanya-kanya rin kaming galaw sa lupa. Gawa na may kanya-kanya rin kasi kaming trabaho hindi gaya ni Boss RG na talagang sa laot na umiikot ang buhay niya. At medyo masanay talaga siya sa amin pagdating sa laot. So shoutout sa iyo, boss. Sana alalayan mo pa kami hanggang uli. At ayan na nga, patulak na tayo niyan papuntang dagat. Medyo ini-start na lang yung bangka. Manchik! Ngayon itong bangka paikot sa buong mundo. So ayun, may extrang bata. At sa wakas, umandar na rin yung bangka namin dyan. Ayan. Sabi ko na nga ba, kulang lang sa kape yan eh. Alas 6 nga pala ng umaga yan at medyo patulak na kami sa dagat. Kaya gawa ng kailangan maaga ka talaga sa laot nang hindi ka rin abuti ng hapon.
At yun nga, namatay ulit yung makina natin dyan. At i-start ulit yung sa RG yan, syempre. So ayan, palabas na tayo nyan. Papunta na tayo nyan sa bunganga ng ilog kung saan matatagpuan ng bulungan. Bagsakan yan dito ng isda sa Paranaque. At medyo mag-stop over pa tayo dyan para bumili pa tayo ng mga essentials natin na gagamitin sa dagat gaya ng plehe. Itim siya na tali na ginagamit namin panali sa mga buya at sa banyera na rin. Yan, nakarating na nga tayo dyan sa bulungan at patulak na nga tayo papuntang dagat. Medyo ini-start na lang ni Boss Archie at nabili na natin yung mga pangailangan natin essentials dyan. Hindi ko na videoan yan, gawa ng medyo busy rin. So nakarating na nga pala tayo dyan sa balsa kung saan namin iniiwan yung aming mga buya na ikakabit, lubid, sako, banyera, tsaka mga palutang. Hindi ko na nabidyoan yung pagpunta namin dyan, gawa ng inayos pa namin yung paglalagay ng mga kukunin namin dyan sa balsa. Gaya nung buya nga na ikakabit namin, palutang, mga banyera. So magpapaikot-ikot lang muna kami dyan, gawa ng wala yatang tao dyan. Wala kang tao dyan sa balsa na yan. At may nakapagsabi sa amin yan nung araw na yan na pumunta nga daw sila, bumalik sa bulungan. So maya-maya babalik rin kami talaga sa bulungan para salubungin yung may-ari ng buya, ng balsa na yan. Medyo patingin-tingin tayo dyan sa cellphone natin kasi baka malaglag. Pinakuha nga pala sa atin ng Boss RG dyan. Ayan yung nasa plastic na yan. Yan yung tinatawag nilang plehe. Yan yung ginagamit panali talaga sa mga palutang. Malimit na ginagamit sa mga palutang. Tsaka pambalot na rin dun sa banyerang lalagyan natin ng pabigat. Gaya ng bato para hindi lumabas yung mga bato. Tsaka yung mga palutang hindi makawala dun sa tali. Try and tested na yan ng mga karamihan ng mga nagbubuya. Malimit yan ang ginagamit. Gawa ng subok na nila yan. At ayun nga, gusto naman namin kunin yung mga buya namin, mga palutang, mga banyera dyan sa balsa na yan. Naririnig nyo naman siguro, ang daming aso dyan. Hindi kami basta-basta pwede pumasok dyan at baka lapain kami niyan mga yan. Tsaka isa pa, walang may-ari dyan, wala dyan yung may-ari. Siyempre, para na respeto. Tsaka makapagpasalamat din tayo dun sa may-ari ng balsa na pinag-iwanan namin yan. So hindi ko talaga sila masyadong kilala, tsaka hindi ko rin talaga sila halos na nakilala dyan. Pero shoutout po sa may-ari niyang balsa na yan. Hindi kami nakapagpasalamat ng maayos yan nung araw na yan. At yun nga, medyo iikot-ikot pa kami dyan para nga antayin yung may-ari ng balsa. Yan, tignan nyo naman. Mga 10 aso mahigit yan, yung mga nakatira dyan na aso. At hindi basta-basta mga aso yan dahil sa laot na nagsilaki yan. Kaya medyo delikado rin tumawid dyan dahil bihirang-bihirang makakita ng tao yan. Lalo't hindi nila kilala. Kaya wala tayong ibang gagawin dyan kundi maghintay, antayin yung may-ari ng balsa. Kaya magchichill-chill lang muna tayo dyan, tanaw-tanaw.
Mamaya, doon na. Sige, ganun na. Kumain lang ko eh. Bago ako umalis, kumain ako eh. Oo, alam ko. Kumain lang sa bahay ka. Uy, scandal yan. So ayun nga guys, maghihintay pa tayo dyan ng konti dahil gawa nga nung wala pa yung may-ari ng balsa dyan. At magbibihis na si Boss RJ para makapag-prepare na rin kasi medyo lulusong kami dyan maya maya. Nakikita nyo, ayan yung maikakabit namin, yung banyera, yung parang sako na nakatumpok na yan, yan yung gagamitin natin mamaya. Makikita nyo lahat mamaya yan, ikakabit natin yan sa ating buyaan. At yun nga guys, hindi na kami nakapaghintay dyan ni RG, kaya bumalik na kami dyan pabalik sa bulungan para salubungin yung may-ari ng balsa. At hindi ko na siya na-video pero natatanaw na namin siya dyan sa part na yan. At banda ron pa medyo iikot na kami pabalik sa laot para maikargas na namin yung mga gagamitin namin sa paglalagay ng buya. So, ang dami namin hocus-pocus rito, tsaka mekos-mekos talaga naman, tiyaga lang syempre. May gusto tayong mangyari, kailangan natin tiyagain yan. At ayun nga, nagminor na dyan yung bangka namin kasi masasalubong na namin sa part na yun yung may-ari ng balsa at hindi ko na siya na-videoan. At ayun nga, sa wakas naikarga na natin yung mga gagamitin natin pagkabit ng buya, gaya yung mga container na yan na may lamang styro. So bago namin dinala talaga yan dyan sa dagat, sinilant namin na maigi yan nang hindi lumabas yung mga styrofoam dyan sa loob nyan, mga container na yan, tsaka yung lubid na yan. So yung lubid na nakikita nyo is, alam ko is mga cable wire yan. So kasi nabanggit ko nga sa inyo na na-demolish na yung lugar namin. So once naging dam site din yung lugar namin, kaya imbes na itapon namin yan, binili lang namin yan doon sa mga nagtapon at ginawa namin pakapitan ng tawong. So naikonsulta rin naman natin yan sa mga nagbubuya at medyo naaprubahan din naman yan na matibay nga gamitin. So siyempre dahil nga medyo tight na rin ang budget, kaya ginamit na rin namin yan. May kasabihan nga sila na may pera sa basura, kaya imbes na itapon yan o sunugin, gamitin na lang natin na dagdag hanap buhay din. Gawa ng matibay rin yan, sintibay rin ng nylon yan at tumatagal din naman talaga yan. So ang ginagamit talaga sa pagpubuya is nylon talaga. Kaya lang nang hinayang lang rin talaga kami niya, kaya ginamit din namin talaga. Kasi sayang din naman kung itatapon. Di gawin lang natin yan, pakapitan ng tawong mapapakinabangan pa natin in the future syempre. So magiging problema lang namin dyan is paano namin yan itatali sa banyera, tsaka dun sa connection niya dun sa magiging buya natin. Gawa ng hirap talaga i-bull yan dahil napakatigas ng tali na yan. Mahirap din talaga maputol yan. At ayun nga, nakarating na tayo dyan sa ating buyan. Ayun siya. Ayun siya, oh. Mahabang naka-letter L na yan. Yung medyo una namin mga itinanim. At ito nga pala, pinasurvey natin yung taong sa ilalim. At ayan yung nakuha ni Boss RJ. Ayan. Medyo hanguin na yan. 3 weeks na lang siguro. Ayun pre, parang melmel. 1 month. Ayun yung taong natin, malalaki na.
Ang gaspang na masyado. Nakikita nyo, medyo hindi rin kasi natin So baka may habol natin doon, pero hindi dapat eh. Pero may mga Baka may video habol kami natin dyan siya ng na December. nakababa yung camera sa tubig. Ganda. Binalot lang namin ng plastic. So sa mga susunod namin na video, Pantayin na yan, pre, no? Nakikita nyo kung paano namin binaba Pantayin yung na yan. mga lente ng camera dyan sa ilalim ng dagat. Delikado na yan, no? Balot ba? Sige. Sabi ko si Talia mo na yan eh. Parang matapos tayo. Yung ano ba? Ito, parang mahulog natin. Tatakbo na tayo doon. So pinapagalitan ako ng bangkero natin, ayan, no? Ganyan yan, ugali niyan. Paano kasi alam niya na eh. Eh, vlogger nga tayo eh. So papatay muna natin yung video kasi hindi kami makagalaw, punong-punong kami. Mamaya na ulit. At ayun nga, at sinisid na natin yung tao nga natin dyan. Tayo mismo yung bumaba para makita natin sa ilalim ng tubig kung gaano nakakapal yung kaapit na similya na yan. Similya tawag na pag hindi pa pwedeng anihin. At kung nasabi kong bakit bantayan yan gawa ng bukod sa mga kalamidad sa dagat is kalaban din natin talaga dyan yung mga sumisisi dyan ng mga hindi naman may-ari ng tahong. Uso yan dyan sa part ng dagat na yan dyan na pinagtaniman namin ng tahong. Wala naman din tayong choice gawa ng dahil nandyan na sila bago pa tayo dumating. At medyo nakikisali sila dyan, nakikihango. So wala pa tayong nahuhuli dyan pero marami na tayong narinig ng mga sumbong-sumbong. Kaya lang wala pa tayong matibay-tibay para mamintang tayo dyan. At ayun nga, iiwan muna natin yan dyan yung mga container na palutang na yan. Dahil gawa ng pupunta pa kami yan sa Marina Bay area para manguha ng mga maliliit na bato pang pabigat dun sa ginagamit naming pabigat sa dagat. Ipupuno natin yan doon sa banyera. So maya-maya lang papunta na kami yan doon sa Manila Bay area. Oh, sige. No problem. Oo nga eh. Pantayin na to si parang. Yan nga, nagdidiskusyonan na kami dyan kung mga ilang linggo, ilang buwan pa namin bago maani yan. At gawa ng siyempre, kailangan na nating abat-abatan yan at kailangan malimit na rin tayong bumisita yan dyan sa dagat magkaganyan na kalalaki yung tahong mo dahil pitasin na yan kumbaga mauunahan pa tayo ng ibang mga birador dyan kung sakasakali. So pangatlong buya na pala ikakabit namin dyan at siyempre may experience na rin tayo kahit papano dyan sa dagat kung paano sistema at labanan dyan. Yung nakita nyo una naka letter L na naka-eskwalang buyaan is yan yung mga una namin kinabit, ayan tulad yan. Yung mga nakikita nyo yung styrofoam na yan is palitin na yan dahil bawal na yan. Naka-expose na styrofoam na yan kaya papalitan din natin yan sa mga susunod na araw. At yun nga, papunta na tayo dyan sa Manila Bay area pero mukhang hindi tayo aabot doon kaya dito lang tayo muna sa marina kukuha ng malilit na bato pampuno doon sa ginagamit namin buyaan. Dahil medyo kakapusin rin kami ng gasolina at napakalayo pala nung part na yan dito sa pinapwestuhan namin. So tsatsagain na lang natin muna pansamantala dyan. Dyan tayo kukuha ng mga gagamitin natin pampabigat sa buyaan. At yun nga, nakarating na tayo dyan sa marina. At dyan tayo kukuha muna ng bato para ipuno dyan sa nakikita yung banyera na yan na nasa bangka. Yung dilaw na banyera na yan. So ayan lang muna yung gagamitin namin gawa ng nawala yata dyan yung isa pang banyera namin. Kaya yan lang muna yung gagamitin namin. Tsaka yung dalawang balde na bit-bit namin. Sacrifice na namin yan gawa ng di na kami pwede bumalik dun sa amin dahil kakapusin na kami sa oras tsaka sa gasolina talaga. At kailangan namin mapuno yan gawa ng kailangan talagang puno-puno yan para mabigat nang hindi siya tangayin din ng alon. Pero kulang na kulang yan kung tutusin yung isang banyera na yan. Tag isang banyera kada dulo. Gawa ng malakas talagang alon dyan, agos ng alon dyan sa lugar natin na yan. Share ko lang rin yung mga nakarang buwan yan bago habang kinakabit namin yung mga buya namin na yan is dali kagad tayo ng bagyo dyan at medyo kung nakita nyo yung naka-eskwala naming buyaan is kakaayos-ayos lang rin namin nung galing sa sako na yon. So medyo inalon siya ng malakas talaga at sa ibang lugar na namin siya nakuha at salamat din tayo kay Lord na na-recover pa natin at na isaayos pa natin yung mga buya natin na yan. At napuno na natin yung isang balde dyan ng bato kaya yung isang banyera naman pupunuin natin dyan para makaalis na tayo dyan sa area na yan. Hindi kami talaga dito kumukuha ng bato. Nagkataon lang talaga na malayo na kami masyado ron sa spot na kinukuha na namin yan. Actually doon lang kami sa tapat ng bulungan kumukuha ng bato dyan para pampabigat doon sa mga buyaan. Kaya lang nagkataon nga na sa balsa namin kinuha yung mga
gagamitin namin sa pagkakabit ng buya. Kaya nagkataon din na dito na lang rin kami sa pinakamalapit na area kumuha ng bato. So yun nga, medyo talagang sakripisyo ka rin talaga pagka medyo may ginagawa ka talaga para sa sarili mo. So para sa akin, investment kasi to para sa future din. At hopefully magbunga yan syempre. Sa pagtatahong naman, kailangan lang dyan syempre may oras ka rin sa paghihintay, gawa ng buwan talaga inaabot niyan. Minsan inaabot ng kalahating taon niyan bago mo siya pakinabangan. So sumugal kami sa ganyan negosyo, gawa ng syempre kaysa naman mag-ubos tayo ng pera sa walang kabagay-bagay na bagay, gamitin na rin natin para kumbaga sa investment sa hinaharap, di ba? So anong mga oras yan, aalis na kami dyan sa lugar na yan, kaya let's go. So ayun guys, nagpe-prepare tayo ngayon para sa puntuan ng buya. Yan yung gagamitin. At nakabalik na nga tayo dyan sa spot natin dyan sa buyaan. Yung sa part ng dagat nakalatag yung mga buya natin. At ayan na naiprepare ni Boss RG ang gagamitin natin pabigat. So ang pinaka problema na lang namin dyan ay kung paano namin ibubuhol yung kable na lang dyan. Sa harapan nyo kung nakikita nyo dahil napakatigas nyan. At ayan na nga rin yung mga gagamitin namin sa kople. Yung balde na yan, dalawa yan, nasa ilalim yung isa. Etong kable na yan, dalawang hati na yan. So 14 di pa kada isa yan. Sukat yan kung gaano kalalim yung pagbabagsakan ng buya. Yan nga, kung nakikita nyo, nag-i-struggle na si Boss RG nyo kung paano nyo ipapasok yung mga tali na yan dyan sa gilid ng banyera. Gawa ng kargado na yan ng malalaking bato at naipit na siya. Pero syempre, gagawa natin ng paraan yan. Wala naman tayo magiging problema niya masyado ngayong araw na yan. Kaya lang, pinakakalaban talaga namin ngayong oras na yan, yung oras talaga. Ayun nga, nagpaplano na kami dyan kung paano isusuot sa mga tali na yan. Gawa ng pakahirap yan ilusot. So ayan, bubutasin ni Boss RG yan para mapalusot yung mga tali na yan, yung kable na yan. Bait niyan. Bait ka Brad, di ba? Bait, walang butas ang bait. Pakpak na lang kulang dyan. Tsaka sungay. Demonyo yun. So ayun, hindi kami makapagtuloy-tuloy ng video kasi nagloloko yung cellphone. Benta ko na talaga to. Malapit na. So ayan, teka, wala. At ilusot muna natin yan, kaya titigil muna natin yung video natin dahil kailangan talaga ng tulong ni Boss RG dyan. So yun na, ilalaglag na namin yung punduan. Ano? Ikaw, Yun na. pantay na ba yan? Meron po dinikit eh. Ano? Ge! So ayan, hawakan ko yung tali. Mabilis yan par. Yun na. Ang laki na sobra. Sakto lang. So ayun, nalaglag na namin siya guys. Okay na naman. Unang punduan. Okay na yung container. Hindi. Hirap naman mag-vlog pag Dalawa. Dalawa ba? So yun, nailatag na nga natin yung buyaan na yan. Ayan yung mga sakong nakikita sa likod ni Boss RG. Hindi ko na na-video nyo kung paano namin nilatag, gawa ng parehas kami lumusong yan. At ilalaglag na natin yung isang punduan yan dito naman sa kabilang dulo. Parehas lang yan nung una, kaya lang pagkakaiba lang yan, kailangan medyo malayo ka dun sa mismong dulo ng buya, gawa na para mabanat yung buya. Ayan na, ilalaglag ko na yan. Hindi ko masyado na videohan yan, gawa na kakaahon-ahon lang din natin sa tubig yan. At yun nga, natapos na ang ganap natin yan sa dagat. So pauwi na tayo yan at medyo kumuha tayo ng konting paminto. Yan, mga tahong na yan nakuha namin.
At yung buyaan namin, paalis na kami dyan sa area namin na yan. At ayun yung mga taong nakuha namin. Pamimigay din natin yan doon pag uwi natin. Sheesh! So inaabot na kami ng alas 4 ng hapon dyan. Gawa ng, ang hirap din talaga ng trabaho sa dagat. Lalo't dalawa lang kayo, kabit kami. Ito yung mga tira namin palutang. Hindi namin masyado naikabit yung iba niyan. Gawa ng kinapos din kami sa oras. Tsaka medyo malamig na nung mga panahon na yan At ayun nga yung mga kinuha namin taong. So may pang ulam na tayo dyan. Panusot na yan sa maghapon. So yung iba niyan, hindi naman natin kaya ubusin yan. Ipamimigay din natin yan syempre. Share your blessing naman syempre. So sana sa may mga gandong gustong content, sana follow nyo rin kami para sa mga susunod pa namin videos na i-upload. Kaya ng pagsusorbet, paghahango namin dyan. At pauwi na tayo dyan. Yan, nakita nyo, dyan na tayo sa Marina area. Papasok lang Bulungan. So share ko lang, inaabot talaga ako ng 2 taon bago i-upload to mga video na to. At medyo ngayon lang rin tayo nagkaroon ng lakas ng loob. At sa mga naghintay nito, salamat. Sana follow nyo kami. Tsaka pa-share na rin, tsaka pa-like. At sa mga naging bahagi nito, maraming salamat talaga. Lalong lalo na kay Boss RJ, tsaka kalaparang Roden. Sila talaga yung mga unang sumama sa amin dyan sa dagat. At ayun nga, habang pauwi kami dyan, nagmi-meeting na kami kung kailan namin hahanguin yung mga taong na kung anong buwan, kung anong linggo. Basta pauwi na kami dyan at nakakapagod yung araw na yan. Alas 6 kami ng umaga, umalis kanina. So hindi talaga nagbago yung klima. Medyo hindi ganun kainit. Kaya medyo hindi rin tayo ganun na-expose kahit papaano. Nakakapagod man pero sana maging sulit lahat ng pagod natin dyan. At sa mga masasagasaan ko dyan pag uwi ko, yung bit-bit kong tahong na yan, pamimigay ko lang rin yan sa mga kapitbahay natin. Siyempre dami yan, hindi nga natin kaya ubusin yan. So napakaganda niyang lugar namin na yan. Tingnan nyo naman kahit pa paano. At nakabalik na nga tayo dyan. Palagpas na tayo dyan sa Bulungan. At papasok na tayo sa Amazon River. So share ko lang, syempre inaabot ako ng 10 days dito sa pag-edit na itong mga video na to. So syempre wala namang mabilis pag first time. Lahat dyan mahirap tsaka hindi madali. Kahit ano naman trabaho siguro pasukin natin, wala namang madali dyan. Pero ang importante dyan, sinusubukan natin. Siyempre para rin sa atin yan. Share ko lang sa mga gusto rin mag-vlog, sa mga gusto rin gumawa ng mga gantong content. So huwag niyo akong gayahin. Inabot pa ako ng 2 taon talaga, almost 2 years bago ko to in-upload mga video na to. Gawa ng siyempre nahihiya nga. Yun talaga pinakauna kong kalaban ng umpisa. Hopefully magtuloy-tuloy itong ginagawa natin na to. At sana rin follow nyo na rin kami. At ayun nga, palagpas na tayo dyan sa tulay ng San Agustin. San Agustin, La Berta pala. Yan, medyo mali-mali pa rin tayo. Pero magagawan pa rin natin ang paraan yan pagtagal-tagal syempre. So sa mga gusto ng mga gantong content, sana abangan nyo pa yung mga susunod namin na video na ilalabasin. Hopefully magtuloy-tuloy din talaga. So yun, malapit na tayo makarating yan sa lugar natin. At medyo chill-chill na lang tayo yan. Relax-relax, naka-opa na nga yung paa natin dyan. Pero nakakapagod talaga yung araw na yan. Pero lagi nyo tatandaan, wala namang pagod na walang sukle. At nakita nyo yung styrofoam na yun. Yun ang pambalanse namin dahil medyo pumutok yung isa namin katig dyan. At delikado yan. Siyempre baka tayo biglang lamunin ng tubig. At tayong pambayad ng bangka, pang-arkila lang. At palagpas na nga tayo dyan sa La Huerta Bridge. Main bridge ng La Huerta yan, papusok ng Parañaque River. Actually nasa Parañaque River na tayo dyan. So isasalpak na natin sa sako yung mga dala natin tahong dyan maya maya lang, para nga may pamahagi rin natin yung iba. Inaabot tayo ng hapon dyan, pero parang umaga pa rin yung mga oras na yan eh.
So, share ko lang dyan, no? Yung mga palutang na yan, kaya namang styrofoam na nasa loob ng mineral na yan, kailangan silyadong mahigi yan para hindi nga naman sumabog sa dagat yan. So, inuwi namin yung iba gawa ng kakapusin na rin kami sa tali yan, tsaka malamig nga yung panahon. So, yun nga, share ko nga sa inyo na kailangan silyado yan. Tingnan nyo yung mga ulo niya, mga nakasilant yan, kompleto sa pandikit yan, nakabara ng maayos, nakatali para hindi maghiwalay-hiwalay, nakatali ng maayos yan. Puro cable wire ang ginamit namin yan para siguradong matibay. Tsaka yung nakikita nyo sa unahan na styro na yan, nakabalot ng fishing net yan para hindi rin yan kumalas at sumabog sa dagat. Siyempre kailangan pag naghahanap buhay tayo, hindi tayo namimerwisyo ng kapaligiran. At sa wakas nakauwi na tayo yan. Ayan, pinapatapakan na natin yung tahong para matanggal yung mga talip-tip niyan sa kapatid ni Kuya Roger. Siyempre pag kuya opening, siyempre si Bunso ang closing. Daba. So kalahati yan, pamimigay natin kalahati yan, ulamin natin. Paalala ko anong mangyari dyan mamaya, magpulutan man yan. Importante dyan, nakauwi tayo ng safe at maayos. So salamat sa mga nanood. Pa-like and share naman. Thank you. Bye-bye. Mga March, pwede na yan ang uwin. February.